sa parang na Ini yung pagdiriwang ng birthday daw ni Kristo, Disyembre, mali po yan. Wala po sa Bible yan. Bakit daw ipinagdiriwang ang Pasko? Basahin natin yung Catholic Encyclopedia. Talaga bang merong Pasko? O ano ang sabi ng mga Katoliko tungkol sa Pasko na kanilang ipinagdiriwang? Ito po ay mismo libro na ng Iglesia Katolika nagsasabi, yung Catholic Encyclopedia. Sila ang gumawa nito. Hindi po kami. Anong sabi diyan, kapatid na Luz? Ito ang sabi po dito sa Catholic Encyclopedia sa Volume 2, page 607. Ang title ay Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations or Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. History. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. Tignan nyo yan, mga kapatid. Invento na naman yan, yung Christmas na yan. Ang sabi nila sa kanilang aklat, the actual date of the Lord's birth is unknown. Walang nakakaalam daw, sabi nila, ng eksaktong araw ng pagkapanganak ni Kristo. Kaya nung mga unang kasaysayan ng Katoliko, ipinagdiriwang nila yan sa Epiphany, na kung ipagdiwang ay Enero 6. Pero noong anyo 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. Ang Iglesia sa Roma ay itinakda nila ang wika yung Disyembre 25 para ipagdiwang yung Pasko o yung Misa ni Kristo. Christmas, Mass of Christ. Puro invento talaga, wala sa Biblia eh. Walang batayan. Hindi naman pwedeng si Kristo ay panganak ng December 25. Mga kababayan. Kasi, nung ipanganak si Kristo, meron pong mga pastor ng tupa doon sa Bethlehem na nagpapakain ng tupa nila sa gabi. Kaya ngayon ang nandun sa awitin na kinakanta-kanta ng Katoliko yun eh. Sabi ron, the first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay in keeping their sheep. Yon, tama yun eh. Meron talagang mga tupa doon sa bukid, pinapastor ng mga pastor, pinagpupuyatan sa gabi. Nung gabi na yun, ipinanganak si Kristo. Basahin natin sa 2:7 ng Lucas. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David
ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Nakita nyo, nung ipanganak si Kristo, ibinalita nung anghel na naipanganak na siya nung gabi na yon. Ang pinagbalitaan yung mga pastor na nasa parang na nagpupuyat na yung kanilang mga tupa ay pinakakain sa parang. O paano magiging Disyembre yan? Samantalang pagka Disyembre, tinanin nyo ang itsura ng Bethlehem kung saan pinanganak si Kristo. Pagka Disyembre, Nobyembre pa lang, umuulan na ng yelo dun sa Bethlehem. Pagka po Disyembre, ay makapal na ang yelo dun. Mga kapatid, makapal na yelo. Kung pwede ba naman na si Kristo ipanganak ng Disyembre na makapalang yelo, yung mga tupa nandun sa bukid. Ano kakainin nun? Puro yelo. At saka yung mga pastor. Paano sinong pastor ang magtiyatiyaga sa gabi na ilalabas niya yung kanyang kawan ng tupa? Puro yelo yung pupuntahan nila. Hindi naman kumakain ng yelo yung mga... At saka napakahirap naman sa yata nung nasa gitna ka ng katakot-takot na yelo. Gabi. Hindi mangyayari yan sa Disyembre. Wala pong possibility na si Kristo pinanganak ng Disyembre, mga kababayan. Yung pagdiriwang ng birthday daw ni Kristo, Disyembre, mali po yan. Malapa, sang-ayon po sa mga nagsuri sa kasaysayan at saka sa Biblia, sa mga scholar, si Kristo ipinanganak na maaaring Setyembre, katapusan ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre. Yan po, wala pang yelo nun. Ayun. Yan po ang sabi ng mga nag-aral. Pero para sa akin, ay kahit hindi ko alam kailan ipinanganak ang Panginoong Yesus, kung anong araw, ang mahalaga si Kristo, yung ipinanganak, hindi yung kapanganakan. Diba? Hindi mo naman alam. Ang mahalaga sa iyo, yung ipinanganak si Kristo mismo. Kasi wala nga tayong mababasa sa Biblia kung anong araw at oras Ganun po yun. Kaya yung pagdiriwang ng Pasko, wala po sa Bible yan. Hindi naman kami tutol na magdiwang kayo ng kapanganakan ni Kristo kung gusto nyo. Kaya lang mali po yung petsa. Wala pong pagdiriwang na mababasa sa Biblia na nagdiwang sila ng kanyang kaarawan ng kapanganakan. Wala po nun. Buong Biblia, wala kang mababasang sila ay nagdiwang ng kanyang kapanganakan. Yung pong Pasko na sinasabi sa Biblia, yun po yung Paskwa. Yun po yung kanilang commemoration o pag-alaala ng pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Yun po yung tinatawag na Paskwa ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nun sa English, Passover. Kung saan yung gabi na yon, ang anghel na manlilipol lumagpas sa bawat bahay ng mga anak ng Diyos, mga Israelita. Hindi po sila namatayan. Kasi nung gabi na yon, lahat ng panganay sa Ehipto namatay. Pero yung mga panganay ng Israelita na lingkod ng Diyos, wala pong namatay. Nilagpasan sila nung anghel ng kamatayan. Kaya ang tawag po doon, Passover, na ititranslate na Paskwa o kapayapaan. Bawat bahay ng Ehipsyo may patay, magulo. Bawat bahay ng Israelita may kapayapaan dahil walang namatay. Iniligtas sila ng Diyos doon sa manlilipol ng mga panganay. Kaya tinawag po yan na Passover, na tinawag na Paskwa. Na yung Paskwa na yun ang tinawag nilang Pasko. Ginawa nilang December 25. Samantalang ang Paskwa sa Biblia, hindi po December. Ang Paskwa po, Marso o Abril. Doon pumapatak ang Paskwa. Yan po'y ginaganap ayon sa kalendaryong Ebreo sa buwan ng Nisan
sa 14 ng buwan hanggang 15 ng buwan, unang buwan ng kalendaryong Ebreo, pumapatakbo yan sa kalendaryong Romano na Marso o Abril. Kaya kung mapapansin nyo, ang tinatawag ninyong mahal na araw o Semana Santa, pumapatak ng Marso at Abril. Yun po ay galing doon sa Pasko ng mga Ebreo nung araw. Kaya hindi po yan Disyembre. Yan tunay na Pasko sa Biblia, Marso o Abril yan, hindi po Disyembre yan. Yung kapanganakan ni Kristo na Disyembre, imbento lang po na itinaon sa pagdiriwang ng mga Romanong pagano, yung mga paganong Romanong hindi kumikilala kay Kristo, nagdiriwang sila ng December 25. Yun po yung birthday ng Diyos-Diyusan nilang araw. Itinaon yung sa pagdiriwang naman ng pagkapanganak daw kay Kristo. Napakamali po. Parang iniinsulto mo si Kristo. Inilagay mo yung birthday niya sa birthday ng Diyos-Diyusan ng mga Romano. Napakamali pong aral niyan, kapatid. Kaya lang, hindi naman kami tutol na magdiwang kayo ng kapanganakan ni Kristo kung gusto nyo. Kaya lang, mali po yung petsa. Yung petsa, tinaon sa pagdiriwang ng paganong Roma. Yun pong paganong paniniwala na ang kinikilala nilang Diyos hindi si Kristo. Doon kayo nakikidiwang pag December 25. Nakakalungkot din sa hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos sa Biblia. Itataon mo yung pagdiriwang mo ng birthday ni Kristo sa pagdiriwang ng Diyos-Diyusan ng mga paganong Romano. Nakakalungkot. Babasahin ko sa inyo The Catholic Encyclopedia Volume 2, page 607. Ang sabi po rito, Christmas o Pasko. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, and January 6, during the first 3 centuries of Christian era history. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Kita nyo? Yan ay birthday nung paganong paniniwala, yung kanilang Diyos ng pagano. Doon itinapat. Sabi ng Encyclopedia Catholica, yan ay ginawa lang no 330 AD. Pero nung mga unang ginagawa nila yan, 6 ng Enero. Kaya naglipat lang sila ng December 25. Parehong mali. Hindi rin naman January. Dilipat sa December. Hindi rin naman December ang pagkapanganak ni Kristo. Yan pong aral na yan ay imbento. At may insultong kasama yan. Itinaon sa pagdiriwang ng piyesta ng Diyos ng pagano. Yan po ang insulto dyan. Kaya nasa sa inyo po, kapatid, kung naniniwala kayo, hindi naman namin kayo pinipilit. Pero kung magdiriwang kayo ng kapanganakan ni Kristo, sana naman huwag dun sa araw na itataon pa sa pagdiriwang ng piyesta ng Diyos-Diyusan ng paganong Roma.